Bakit nga ba tapat ang aso sa tao? Ano ang dahilan kung bakit kahit walang salita, ramdam natin ang tunay na pagmamahal ng isang aso? Sa videong ito, tatalakayin natin ang pinagmulan, siyensya at kwento sa likod ng katapatan ng aso. Ako si Alamin Natin PH at ito ang ating kwento. Ang pagkakaibigan ng aso at tao ay isa sa pinakamatagal at pinakamatibay ng ugnayan sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa mga arkeologo, nagsimula ito mahigit 15,000 hanggang 40,000 years na ang nakakalipas. Noon, ang mga sinaunang lobo ay lumalapit sa mga kampo ng mga tao para sa pagkain. Pero sa halip na itaboy, ang ilan sa kanila ay pinayagang manatili. Dito nagsimula ang mutual trust o ang pagtitiwalaan sa isa't isa. Mula sa mga mababangis na lobo, nag-evolve sila sa mas masunurin at kalmadong mga hayop. Hanggang sa naging kasangga sila ng mga tao sa pangangaso, pagbabantay at maging sa pamilya. Ang katapatan ng aso ay hindi lang dahil sa instinct o training. Ito ay emosyonal. Marunong silang magmahal, magtiwala, at masaktan. Alam mo ba na nakikilala ng aso ang mukha ng kanyang amo? Kaya nilang tandaan ang ating boses, amoy, at maging ang ating emosyonal na estado. Kapag malungkot ka, lalapit sila. Kapag masaya ka, sumasabay sila sa tawa mo kasi ramdam nila. At ang pinakamatapat na bahagi, kahit hindi mo sila tratuhin ng maganda, marami pa rin sa kanila ang nananatiling tapat, umaasa, naghihintay, at umaalay. Marami ng kwento ng katapatan ng aso, pero isa sa pinakakilala ay si Hachiko, isang asong Akita sa Japan. Tuwing hapon, sinasalubong ni Hachiko ang kanyang among si Professor Ueno sa istasyonan ng tren. Isang araw, hindi na bumalik si Professor. Pumanaw siya habang nagtuturo. Pero si Hachiko, araw-araw pa rin bumabalik sa istasyon. Hindi niya alam na wala nang darating, pero sa loob ng 9 na taon, araw-araw siyang naghihintay. Hanggang sa siya mismo'y pumanaw na sa istasyon kung saan siya huling nakita ng amo. Isang monumento ng katapatan ang iniwan ni Hachiko, literal at simbolikal. Ngunit ano nga ba ang paliwanag ng agham sa ganitong katapatan? Ayon sa mga pag-aaral, tuwing nakikipag-ugnayan ang aso sa kanyang amo, ang kanilang utak ay naglalabas ng oxytocin. Ito ang tinatawag na love hormone. Ito rin ang kemikal na nararamdaman ng tao kapag inaalagaan ang kanilang anak o mahal sa buhay. Ibig sabihin, ang turing ng aso sa tao ay higit pa sa amo. Ito ay pamilya. Sila ay may kapasidad na magmahal at kapag napamahal ka sa kanila, hindi ka na nila kakalimutan. May mga pag-aaral pa na nagsasabing mas tumataas ang stress hormone ng aso kapag umaalis ang kanyang amo at bumababa naman ito kapag bumalik na. Tunay nga, ikaw ang kanilang mundo. Hindi lang sa tahanan sila tapat. Sa panahon ng sakuna, hindi mabilang ang mga asong naging bayani. May mga asong humila ng amo palabas ng nasusunog na bahay. Asong tumatahol at nagbibigay ng babala sa paparating lindol. O kaya na may mga serbisyong asong tumutulong sa bulag, sa may trauma o sa mga pulis sa pagsugpo ng krimen. Walang kapalit, wala silang hinihinging gantimpala. Para sa kanila, ang kaligtasan mo ay mas mahalaga pa sa kanilang sarili. Kung ang aso ay kayang ibigay ang kanyang buong puso sa atin, tanong, tayo rin ba ay tapat sa kanila? Maraming aso ang pinapabayaan, sinasaktan
o iniiwan. Walang kasalanan, pero pinaparusahan. Kaya sana, matuto tayong suklian ang pagmamahal nila. Sa simpleng pagkain, haplos, oras, o tamang alaga. Dahil minsan, ang katapatang hinahanap natin sa kapwa-tao, makikita natin sa isang simpleng nilalang na tumatahol pero puno ng pagmamahal. Ang aso ay higit pa sa bantay. Sila ay kaibigan, kasama, at minsan, mga bayani. Kung may aso ka ngayon, pansinin mo siya. Sa simpleng tingin, buntot na pumapalo o dila sa pisngi mo, sinasabi niya, mahal kita kahit ano pa ang mangyari. Ako si Alamin Natin PH at ito ang ating kwento. Kung gusto mo pa ng mga kwentong may kaalaman, aral at puso, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw.